Kung tutusin, ito po yung Last Supper, yung huling hapunan na si Jesus ay nagpakilala siya ng husto na hindi siya hari, hindi siya Panginoon nung nagpunta siya rito sa lupa. Kung hindi, He came as a servant. Isipin nyo, servant daw natin siya. Yung mangyayari sa ating kwento ay foreshadow or future event sa cross, sa mangyayari sa krus, na si Jesus ay isang servant natin dun sa krus. Paano naging alipin natin si Jesus sa krus? Di ba? Kung iisipin natin, si Jesus ay napunta rito sa mundo hindi para maging hari, hindi para maging conqueror o labanan ang mga sumakop na Romano sa mga Israelita. Pero nagpunta po siya rito, sabi nga sa Isaiah, nagsuffer siya rito hindi para maging hari, kundi para maging alipin pa. Sa Matthew 20, chapter 20-28, sabi nga doon, He came not to be served, but to serve. Ibig sabihin, hindi siya nagpunta rito para silbihan natin. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo nagsisilbi kay Jesus, hindi tayo nagsisilbi sa ating Ama, and to give His life as a ransom for many. At binigay ni Jesus ang kanyang buhay, kabayaran para sa mga tao tulad natin. Nung araw sa Israel, naging kultura nila paghuhugas ng paa. Kasi nga sila nakasandalya, tapos naaalikabukan yung kanilang mga paa. At hindi lang yun, kapag may bisita sila, ito yung pag-honor, pag-care, pag-welcome nila, at respeto sa bisita, na yung paa hinuhugasan bago kumain for hygienic purposes. Kasi siyempre, madumi yun puro alikabok. Hindi yung owner ang naghuhugas, yung kunyari, yung may-ari ng bahay. Kung hindi, meron siyang pinakamababang alipin. Hindi Hudyo. Wow, hindi Hudyo, hentil. Kumbaga, hindi nila kalahi yung kanilang katulong. Yung owner na walang katulong naman, o servant, meron silang jar na malalaki, na kung saan bago pumasok sa kanilang bahay at bago nila pakainin yung bisita nila, maghugas muna kayo ng paa dyan. Naalala niyo yung Bible study natin, wedding at Cana, yung merong ikakasal, tapos merong jar na naubos na yung tubig ng jar, kasi pinanghugas na ng paa ng mga bisita yun. Isipin nyo, wedding. Tapos nung nilagyan na ng tubig ng mga alipin, ginawang alak ni Jesus. Yung first miracle ni Jesus sa Cana, sa wedding at Cana. Bakit ba nila ginagawa ito? Kasi yung table nila dito po sa Israel, yung kanilang hapagkainan ay napakababa. Yan po yan. Mababa yung kanilang hapagkainan, kaya sila ay naguhugas ng paa. Bakit? Siyempre, there are times na yung upo nila sa sahig, halos nakikita na ang paa. Siyempre, ang dumi ng paa mo, kaya pinapahugasan muna ng paa. Okay, simulan na natin ang ating Bible study na pinabagataang halimbawa. Maganda po ito talagang. Ito po yung pagkatapos na nung panahon na para magsaya dahil ipapako na si Jesus. Ito po yung Last Supper. Last Supper na nito, kasama ni Jesus ang mga disipulo niya. Halimbawa, ito po ang ating title. Makukuha natin sa 1 chapter 13 verses 1 to 20. Bisperas na noon ng Paskwa. O ito na naman, bisperas ng Paskwa, yung Passover, yung kanilang piyesta. Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis. Ano ibig sabihin takdang oras ng kanyang pag-alis? Pupunta na siya sa langit. Bakit?
Ito na yung mga huling araw niya, pangatlong araw na lang to at ipapako na siya. Alam na alam niya na. So, dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama, bumalik sa kanyang Father. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Sino yung mga tagasunod niya? Mga disipulo niya. Na kung minsan na isusulat dito, alipin. Mahal niya yung kanyang mga alipin o tigasunod. O disipulo, yung mga na disiplina niya na nasa daigdig. At sila ay minamahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Diyan po natin makikita may power pala itong demonyong to, no? Nilalagay sa isip natin ang mga masasamang bagay. Pero, bagamat, subalit, bakit tayo nabibigyan ng dyablo ng ganitong klaseng mga isip? Dahil masama ang nasa isip natin. Maalala natin, di ba, si Judas, siya yung nagnanakaw dun sa kanilang mga naiipon na pera kasi maraming mga nagbibigay, nagdo-donate kay Jesus nung araw. At si Judas, ang kanilang accountant, siya na naman yung debit, credit kupit. Nangungupit dun sa kanilang lalagyanan. So, doon natin makikita, no, na talagang ang demonyo, ganyan. Pag may nakitang butas sa isip at puso natin, papasukan tayo. Kasi nga dito sa ugali ni Judas. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. So, ibig sabihin, nung nagpunta si Jesus dito, binigay ng kanyang Ama ang buong kapangyarihan. Anong ibig sabihin? In fact, pwede niyang siguro sabihin dun sa demonyo, hoy, wag mong lagyan ng demonyo sa puso't isipan niyan si Judas. Pero hindi niya ginawa yon. May kapangyarihan siyang gawin yon, to rebuke the devil. At alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. So, galing si Jesus sa Ama at babalik sa Ama. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagtigkis ng tuwalya sa baywang. Ito yung gagawin niya, yung kinukwento ko sa inyo, yung kultura ng mga Hudyo. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad na mga disciple. Ayan, alagad ng nakasulat, ng mga disipulo. At punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Kaya ko po sa inyo, sinabi ang kultura ng mga Israelita. Kakain po sila sa pagkainan, kailangan may maghugas muna ng paa nila. Sino yung nagpaalipin? Sino yung pinakamababang alipin? Si Jesus, isipin nyo. Siya yung nagpakababa. Siya yung maghuhugas ng paa. Diba, ay kinuwento ko sa inyo kanina, ang tigahugas ng paa ay yung pinakamababang katulong ng bahay ng isang may kaya o may bahay. Siya may-ari ng bahay. Pero dito, si Jesus yung maghuhugas ng paa ng mga kanyang mga disciple. Baliktad. Diba dapat yung mga disipulo niya, dapat siya ang maghugas, dapat sila ang maghugas ng paa kay Jesus. Bakit? Mas mataas si Jesus, diba? Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Ayan na. Nag-isip na, nagkaroon na ng isip si Simon Pedro na, teka muna, bossing, Panginoon, aking teacher, parang ganun, aking pastol, ikaw pa yung maghuhugas ng aking paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit, mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ba? Talagang kumukontra.
Talagang, kasi nga naman, napamahal na to si Simon Pedro para bang, mas mataas ka sa akin, kilala kita, ikaw ang anak ng aming Ama sa Langit, aming Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. In short, kung ngayon nangyari yan, sasabihin ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, huyo ka sa akin. Wala tayong relasyon. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Wow, parang gusto nang paliguan nyo na ako. Diba? Parang gano'n na. Nung sinabi ni Jesus na huyo ka sa akin, hindi, sige, kilala kita close tayo sige, pati na ang aking mga kamay at ulo, pakihugasan nyo na rin po. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan. Hindi na kailangang hugasan pa sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Ano bang gusto sabihin ito ni Jesus? Meron daw lahat kayo malinis na except for one. Parang isang ganon. Ang gusto sabihin ni Jesus po rito, sa tagal, sa 3 years na kasama nila si Jesus, ay para na silang nahugasan o naligo ng mga kasalanan nila sa kanilang katawan at isipan, sa kanilang puso. Ngunit merong isa. Sino yun? Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo o will betray Jesus sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Kaya parang sinasabi niya rito na kayo malinis na kayo lahat dahil yung katuruan ko, in-embrace nyo, niyakap nyo, sinunod nyo, nilagay nyo sa isip at sa inyong puso. Pero meron ditong isa, ayaw talagang tanggapin ang aking katuruan. Yan po yan ang sinasabi ni Jesus na kalinisan. Kumpara doon sa paglinis ng paa. Yung paglinis ng paa, humility o humbleness ang ginawa ni Jesus. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Yung paghugas ng paa. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, capital letter G. Titulo yon nung araw. At Panginoon, at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kumbaga parang sinasabi ni Jesus, tama kayo. Ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Kumbaga kahit na dilalagyan nyo ako ng titulo, isa lang ang masasabi ko sa inyo, be humble, magpakababa kayo, maging halimbawa kayo, hugasan nyo ang paa ng isa't isa. Sino yung naghuhugas ng paa? Yung servant, yung alila nung araw, yung pinakamababang alila. Kaya yan na ipinakita ni Jesus, maging mababa kayo, huwag kayong mayabang. Binigyan ko kayo ng halimbawa. Yun na yung title natin, diyan ko po nakuha yung title. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ang halimbawa natin ay ang buhay ni Jesus na humble, mababa ang kanyang kalooban. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sino bang Panginoon niya? Ang kanyang Ama. Siya yung lumalabas na alipin. Hindi lang po yun. Kung tutuusin, nung nagpunta po si Jesus dito, nagpaalipin sa atin. Bakit po? Yung pagiging pastol niya, ay sobra siya nagpaalipin sa atin. Diba? Isipin nyo yung pastol, siya rin yung sheep gate, diba? Siya yung nandun sa gate, na kung saan, habang nasa gate siya, nagbabantay siya sa mga tupa, hindi siya natutulog. Kung bossing ka, di ba dapat yung mga panahon na kailangan matulog, ikaw ay natutulog na. Hindi, nakabantay ka pa rin sa mga tupa, ang mga bossing mo. Di ba?
Kapag nahulog o nawala yung isang tupa, anong gagawin ng pastol? Hahanapin niya. Abay, alipin. Katulong. Di ba? Kunyari, yung katulong natin sa bahay, nawala yung sinelas mong isa. Oy, katulong, hanapin mo nga yung sinelas ko, suot ko lang kanina dyan eh. O, di ba katulong? Kaya yung pastol po, lumalabas na parang ginawa nating katulong, tayo yung mga tupa. Di ba? Kung titignan natin yung istorya, parang titignan natin si Jesus nagpaalipin sa atin. Which is, that is the original plan of our Father and Jesus. Yan ang plano nila. Magpaalipin si Jesus sa atin. Siya yung ating pastol, tayo ang tupa. So, basahin natin ulit. Continue natin yung ating istorya. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ano yon? Humility o kababaang loob. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi makakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Siya daw ay hindi pwedeng umangat pa sa kanyang mga sinisilbihan. Tayo yon. At hindi siya pwedeng umangat sa nagsugo sa kanya. Sino nagsugo sa kanya? Ang kanyang ama. Inutusan siya, pumunta ka ron. Isalba mo yung ating mga anak, ang iyong kapatid. Ganun po yan. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. So maging katulad daw natin si Jesus, maging halimbawa si Jesus, magpakababa tayo. Dapat ganon ang ating puso at isipan. Tulad niya, na kahit alam niya ang lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa kanya ng Ama, but still, mababa ang kanyang kalooban. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko ha, parang ganon. Kilala ko ang aking mga pinili. Kilala ko kayo, mga pinili ko. Ngunit dapat matupad ang sinabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. After all, after 3 years, Jesus is the bread of life. Ako ang tinapay nyo. Anong ibig sabihin? Pinapakain ko kayo ng aking pagmamahal, kalinga, katuruan. But still, itong taong to, hindi pa rin, walang utang na loob kay Jesus. Sino yon? Yung magkakanulo sa kanya si Judas. Yung pinasukan tuloy ng demonyo. Bakit? May butas ang puso eh. Ang isip puno ng kaperahan, kawalangyaan. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. I am who I am. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ano ibig sabihin? Tulad din po natin. Kapag tayo'y nagpunta sa ibang tao at sinare natin o kinuwento natin ang buhay ni Jesus, tinanggap tayo, katulad nyo, nandirito kayo para tanggapin ang salita ni Jesus. Ay, ang salamat po. Diba? Ang hindi lang po yun. Tinanggap nyo po ako, nag-Bible study ako sa inyo, tinanggap nyo si Jesus, tinanggap nyo rin ang Ama sa langit na nagsugo kay Jesus. So, tapos na po ang ating Bible study, maiksi lang. Ito po ang mensahe. Si Jesus ang halimbawa natin sa buhay. Bagabat, alam niya ang kanyang relasyon sa Diyos Ama. At alam niya na dito sa lupa ay itataas siya ng mga tao. Siya pa rin ay nagpakita ng kababaang loob sa pamamagitan ng pagiging tulad ng isang alipin. Hindi lang po dun sa paghugas ng paa, lalo na po dun sa krus. Yun po ang pinakamalaking pagiging alipin ni Jesus sa atin. Bakit? Binayaran niya yung ating kasalanan, nagpaalipin siya.
Tayong nananampalataya sa Kanya ang Kanyang pinaglingkuran. Higit pa sa paghugas ng mga paa sa Kanyang mga disipulo. Ito ay ang pagbigay niya ng Kanyang buhay para sa ating lahat na kumikilala at sumusunod sa Kanya. Application: the more we learn about Jesus' teachings, the more we should be humble. Si Jesus ba naglagay ng titulo rito? Kaya niya nga sinabi, oo, tinatawag niyo kong guro o Panginoon, pero alipin niyo ako. Parang ganun ang sinasabi ni Jesus. Maging halimbawa tayo sa mundong ito. Sa paanong paraan natin mapapakita na tayo ay may mababang kalooban. Pasensya na po at maraming churches and even churches na ina-attenda natin, pastor ang tawag. Yung iba nga, nagkakaroon pa ng angat sa pagiging pastor eh. Bishop. Doktor. Doktor na, ayaw pa ng pastor. Ilang po yun, ang dami po sa mga mega churches, puro pastor ang tawag. Nakakalungkot isipin, sana naman mapag-aralan nyo to, nakita nyo kung gaano ka-humble, kabababal loob ang puso ni Jesus. Karakter ni Jesus. Number 1, halimbawa siya ng pagiging humble kahit alam niya na nasa kanya at dinala niya para sa atin ang katuruan na galing sa Diyos Ama. Ginagalang niya ang Diyos Ama na nakakataas sa kanya. Totoo po, lagi niyang tinuturo ang Ama na nagdala sa kanya rito. Na parang sinasabi niya, yun ang aking bossing ha. Tandaan niyo, hindi ako. Siya ang mas mataas sa akin. Number 3, mababa pa rin ang loob niya kahit sa taong hindi mananampalataya at susunod sa kanya tulad ni Judas. Isipin niyo, si Judas, after all, mababa pa rin ang loob niya. After all, alam niya na si Judas hindi maniniwala sa kanya, ginawa niya lahat, ang miracle, katuruan, ultimo ang pagkababang loob, ay si Judas hindi pa rin naniwala. Magpapaalam na po tayo, si Jesus ang ating halimbawa sa buhay, kaya simulan nating magbasa, makinig, at sumunod upang matawag na tunay na Kristiyano. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawain nakikita ang tunay na mananampalataya. Maraming salamat po.